ka sa buhay, labis ding nahirapan. At tulad ko ika'y umasa, ang bigas 20 pesos lang. Mayroon pang milyong pabahay na hindi matagpuan. Nangangarap, hinahanap kung ito ay nasaan, sa isang naglalabasan. Kanilang kalokohan, mga ginto ay binibenta. Kahit ang utang trilyon na, tinitiyak niya sa atin bago siya magpaalam. Bawat tao'y 100,000 kanyang utang. Ang pundo ng ating PhilHealth para sa mayroong sakit ay hindi rin tinatawag, pati ito ay kinupit. Kaya huwag ka nang umasa kung ikaw ay magipit. Ang bagsak mo kay St. Peter at tiyak ng rest in peace. Isa-isang naglalabasan ang kanilang kalokohan. Mga ginto ay binibenta. Kahit ang utang trilyon na, tinitiyak niya sa atin bago siya magpaalam. Tagpas tao'y yaring utang nitong bayan. Si Rito'y nangangatwiran, sa batas nakasulat yan. Subsidiyan nitong PhilHealth ay ilipat sa program. Ang masaklap ay nalaman, sindikatong sabwatan. Ang Suprema ang nagsabing illegal itong hakbang. Isa-isang naglalabasan kanilang kalokohan. Mga ginto ay binibenta. Kahit ang utang trilyon na, tinitiyak niya sa atin bago siya magpaalam. Bawat tao'y 100,000 kanyang utang. Bawat tao'y 100,000 kanyang utang. Nagpahayag ang tagapagsalita ng Iglesia ni Cristo. Sabi nga nito, hindi sila tutol sa pagpapatupad ng batas. Ang tinututulan nila ay yung pagbaluktot sa batas, lalong-lalo na yung para pagtakpan ang katiwalian. Ito yung kanilang pinahayag dito. Mahaba yung kanyang sinabi rito na isang kadahilan na kung bakit nagsagawa sila ng isang surprise rally dyan sa EDSA, mga kabayan ko. At yan yung ating pag-uusapan para sa araw na to. At siyempre bago yan, isang magandang hapon po sa inyong lahat. At sa mansulo kayo ng Pinas naroroon, ang pagpapalapit sa ating lahat para sa hapon na ito. At nagpupugay si Makatang Tambay ng puhunan ay logic ng buhay. Okay. At ito alam natin yung kadahilanan. At tayo man, kahit hindi naman tayo nila kasama sa kanilang grupo na yan o sa religious group na ito, kahit hindi tayo kasama, nakikisimpatya rin tayo dito kay Senator Marcolita. Dahil nga, ang nakikita natin dito, katulad na rin ang sinabi ng tagapagsalita na ito ng Iglesia ni Cristo na si Edwil Sabala, ay selected yung justice na nangyayari at ginagawa. Kasi tayo naman siyempre hindi naman tayo nangunguna sa kanila. Kung totoo may nakita silang kadahilanan para kasuhan si Senator Marcolita ng plunder, why not? Hindi ba? Hindi naman tayo abogado na katulad nila para tiyakin o kaya ay tuligsain yung pag ginagawa nilang ito. Ang sa atin lang din kaysa rin tayo sa nagiging pagtingin na ito ng Iglesia ni Cristo na itong INC na
pinipili lamang kung sino yung maaari nilang kasuhan at pinipili rin yung gusto mo yung nais nila na papanagutin. Dahil tingnan nyo, ang tagal-tagal na inabsuelto ito ng Kumilik dahil ito nga ay Kumilik offense itong problema na ito ni Senator Marcolita. Dahil mga donasyon ito sa kampanya, hindi ba? At ito ay inabsuelto na wala namang problema. Tapos nanahimik dito ang ombudsman. Tapos ngayon biglang-bigla kakasuhan niya ng plunder. Gayong may mas nauna pang mga aligasyon ng pagnanakaw, lalong-lalo pat sa kaban ng bayan, hindi naman niya kinasampa ng kaso at ang pinaghahambog nila ay ito si dating Senador Bong Revilla ang naipakulong na nila. Kumbaga isdang dilis lamang ito sa talagang inaasahan ng tao, inahanap ng tao na nakakasuhan nila at maipapakulong. At pagkatapos itong lantaran naman at tinuturo katulad nito ni Yusek Bernardo, ito si Bryce Hernandez at lalong-lalo ito si DPWH Secretary Bunuan, ay ito sa halip na kasuhan niya, ginawa pa niyang state witness. Ang ibig sabihin nito makakahubad dito sa kanyang kakaharaping kaso dahil ito yung kanilang kukunin testigo at ang konsilo di bubu niya rito. At kumbaga pampalubag-loob, malaking bagay raw. Sa kaso ni dating Speaker Martin Romualdez, ang mga ibubunyag nito, ang mga nalalaman nito. Hindi ba? Paano hindi sasabihin ng INC? Selective justice talaga nangyayaring ito. At tayo man sa mga simple nating pananaw na katulad nito, talagang nakakita tayo ng hindi patas. Kumbaga man, dapat inuna mong kasuhan yung talagang dati pa na may aligasyon ng pagnanakaw sa pira ng bayan. Kinasuhan mo dapat at ngayon kung si Marcolita totoong dahil abogado ka, nakikita mo na may paglabag din yung pagtanggap na yun. Galing sa mga private individuals ng halagang yun, ng malaking halagang yun. Di saka mo kasuhan. Hindi yung mas inuna mo pa itong si Senator Marcolita nakasuhan ng plunder kumpara dun sa tinutukoy ng mga kawatan na totoong napakalaki ng ninakaw na pira ng bayan, mga kabayan, mga kapinas ko. At ngayon magtataka pa man o nasusurpresa si Pangulong Bongbong Marcos sa pag-araling ito ng Iglesia ni Cristo. Paano dahil nga sa ganito itong ginagawa ng kanyang tao, lalong-lalo ito ni Ombudsman Boyeng Remulla.